Alright, panibagong araw, panibagong mga balita mga kapatid ang bibigyan natin ng reaction, video and commentary mula rito sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Ang sabi ng mga eksperto, mga tol, yung pagsali daw o pakikisali daw ng PLA ng China o yung Republic, tama ba? People's Liberation Army ng China, mga tol, yung warship nila sa pangaharas ng mga barko ng Pilipinas, mga tol. Ito'y pagpapakita daw ng tumitinding pananakot ng China, mga kapatid, na matagal na nilang ginagawa, mga tol, sa lahat ng mga bansang nakakaharap nila, tatakutin nila yan. Sisindakin nila yan. Kapag yung bansa pumalag, wala rin naman silang nagagawa, mga tol. Pero hindi nila titigilan yun. Paulit-ulit nilang gagawin yung paninindak, pananakot hanggang sa ma-provoke yung bansang yon. Kastiguhin sila, mga tol. Tapos isisisi nila dun sa bansang yun yung mga nangyayaring kaguluhan, which is yun talaga ang taktika. Yun talaga ang ginagawa ng China, mga tol. Magsasawa ka na lang talaga sa sobrang kakulitan nila at mapipikon ka na lang talaga sa patuloy nilang ginagawang pangaangkin ng mga teritoryo mo. Ganun ang ginagawa nila . So ito, mga tol, panoorin natin mula rito sa PTV Philippines. Kung ikaw ay isang Pilipino, at mas gusto mong pag-usapan, mga tol, yung may kinalaman sa ating soberanya kesa sa mga usapang politika, mga tol, huwag mong kalimutan, samahan ako rito sa video natin ngayon. Magbigay ka rin ng comment section sa ibaba at magbigay ka na rin syempre ng subscribe kung di ka pa nakasubscribe at like dito sa ating video. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Paghahain ng protesta ng China sa United Nations na pag-aari nila ang Baho de Masinloc. Isa pa yan. Diba? Naghain sila, mga tol, ng map chart nila na sinasabi nilang ang Baho de Masinloc o yung Scarborough Shoal ay teritoryo nila. Diba? Tindi, no? Teritoryo nila yon, mga tol, na kung titignan mo ang UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito lagi nating ipinapaliwanag to, baka kasi merong mga pro-China rito na patuloy pa rin nilang ipinagtatanggol yung mga gustong mangyari nitong China . Ang sabi ng UNCLOS, mga tol, mga bansa, meron tayong kanya-kanyang 200 nautical miles exclusive economic zone. Litin natin 200 nautical miles exclusive economic zone. 1982. Nakapirma dyan ang Pilipinas, nakapirma din dyan ang China. Imagine that, nakapirma sila dyan, mga tol. Pero, etong Scarborough Shoal, mga tol, is almost 600 nautical miles ang layo sa kanila. Doon sa pinakamalapit na Wangyan Island nila, Hainan Island ba yun? Almost 600 nautical miles ang layo nun sa kanila. Biruin mo, ganun kalayo, inaangkin pa rin nila. Ito naman, nasa 90 nautical miles ng exclusive economic zone, mga tol, ng Pilipinas. Kaya kung titignan mo, mga tol, pasok na pasok talaga sa atin. 120 nautical miles, mga tol. Grabe, no? Tinawag na kalokohan ng isang maritime expert, si J.M. Pineda ng IBC 13, sa Balitang Pambansa. Kahit sa bata ka magtanong, kung titignan mo yung bata, bibigyan mo ng papel. Ito yung Pilipinas. Ito yung isla. Diba? Ito yung China, ito yung isla. Tanongin mo yung bata, kahit grade 3 bata Sa tingin mo, sino ang may karapatan magmay-ari nitong isla? Etong napakalayong bansa o etong napakalapit na bansa? Kahit bata, mga tol, sasagot, syempre, ito yan. Ang lapit Diba? Kaya kung inaangkin pa yon ng China, kalokohan talaga yon. Mga loko-loko talaga sila Binigyan diin ng isang maritime law expert na ang pagsali ng People's Liberation Army ng China sa kanilang pangaharas sa mga barkong Pinoy sa bahagi ng Baho de Masinloc kamakailan ay simbolo ng tumitinding pananakot ng China kaugnay ng patuloy nilang pag-angkin sa ating teritoryo. Pananakot talaga, mga tol. Tagalit pinapakita nila yung deterrence effort. Pag binanggani pa kami, pag nagpursu kayo, tinapatan nyo yung aming Coast Guard, posibleng gamitan na namin kayo talaga ng, kumbaga, dahas na galing sa upong dagat nila. Ay yung People's Liberation Army Navy. So, kumbaga, bantana sa atin yan, no? Ang tanong, kaya ba nilang gawin yun? Diba? Matagal na silang ganyan, mga tol.
Matagal na silang ganyan pero hindi gagamit ng ano yan, ng armed attack yan. Alam nila yung consequences eh. Iniwala pa ni De Castro, ang 1951 Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas ang pumipigil ngayon sa China para diba? hindi tuluyang atakihin ng ating mga barko. Nagdadalawang isip Magkagayunman sila. na 'Di ba? Napipigilan pa rin sila mga tol ng takot nila. Kung talagang alam mo 'yon, determinado sila, talagang alam nilang kakayanin nila 'yon. Wala na dapat pumipigil sa kanila pero meron pa rin eh. Meron pa ring pumipigil at nagpapadalawang isip sa kanila yung 1951 Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. para hindi tuluyang atakihin ng ating mga barko. Magkagayunman, nananatili raw na maganda ang strategiya ng National Maritime Council na huwag ipadala ang ating naval assets sa West Philippine Sea at ipagpatuloy ang mapayapang pagtugon sa usapin. So pagdating dyan sa usapin na yan, hati ang opinyon ng mga mamamayan, mga tol, no? Kahit kayo, pag tinanong ko kayo sa tingin ninyo mga tol, saan kayong side doon sa wag ipapadala yung mga warship natin para hindi na lumala ang tensyon, o doon sa ipadala yung warship natin doon para tapatan na yung mga barko ng China? Dalawa opinion dyan ng mga mamamayang Pilipino, mga tol. Ikaw, kung ikaw tatanungin, comment ka sa ibaba, ipadala o hindi ipadala? Comment ka sa ibaba. Tama lang kasi sa ngayon mas malakas ang China sa atin. Totoo Tandaan ho naman. natin ang China ngayon ang may pinakamalaking dagat. So kung magpapadala tayo, sabihin natin yung BRP series style na isang frigate, pwede silang padala ng 5 o 10 pang frigate para marating tayo. Sa kabila naman ng mapayapang pagkilos ng pamahalaan, nananatili pa rin ang katotohanang iligal ang pagpasok ng Chinese forces sa ating nasasakupang karagatan. Isang malaking kalokohan rin para kay De Castro ang idinulog ng China sa United Nations kamakailan na paggiit nilang parte ng kanilang baseline ang Baho de Masinloc. Napakalaking kalokohan talaga nun. Kaya naman mas mabuti daw na igiit pa rin ng pamahalaan ang karapatan ng bansa sa ating teritoryo at huwag magpatinag. Mula sa IBC Diba? Hindi tayo dapat magpatinag. Ba't tayo magpapatinag? Unang-una, mas malaki yung pinanghahawakan natin, mga tol. Mas malaki yung natin, yung karapatan natin dyan kesa sa kanila. Pero yun ngayon tanong di ba? Tayo ba'y magpapadala ng barko o hindi? Kasi ayon sa balita at ayon din sa PCG, mga tol, ang desisyon na yan ay nakasalalay sa ating Pangulo kung papahintulutan niya na magpadala tayo ng mga barkong pandigma. At tulad nga ng sinabi ni Professor Renato De Castro, since malaki nga ang China, mga tol, mas malakas yun. Pag nagpadala tayo ng isa, pwede nilang tapatan agad ng 5. Ganun sila kalakas, mga tol Ganun sila karami. Diba? Yun ang matindi dun. Magugulpi tayo dun, mga tol. Pero syempre, kung mananatili naman tayong ganitong nagpapabulas lang, hindi rin naman sila titigil. Kaya tama rin yung sinabi ni Commodore J. Tariela, yung kapayapaan dito sa West Philippine Sea, mga tol, para mapanatili ang kapayapaan, para umistop na o magtigil na yung mga sigalot dito, nasa China nakadepende yan, mga tol. No, nasa China talaga nakadepende yan. Sa isang balita, mga tol, ito bagong balita pa rin Ito mula rito sa GMA, mula rito sa GMA. Crew ng BRP Datu Tamblot, yung BFAR, mga kapatid, sumakit ang mga mata matapos tutukan ng laser ng mga barko ng China, mga tol. Ito yung mainit na balita na kanina ginawa natin ng reaction video. No, tinira na naman tayo ng laser, mga tol. Hindi ito yung laser na sinasabi ng mga pro-China rito sa Pilipinas sa handheld. Talagang military grade yun. May picture yung mga yon, mga tol. Inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang video ng panunutok ng laser sa isa nilang barko sa Hasa-Hasa Shoal sa West Philippine Sea. Nangyari Tingnan nyo yung laser beam mo. Tingin mo handheld lang yan. yan bago pa ang magkasabay na harassment sa mga barko ng BFAR at PCG sa Baho de Masinloc at Escoda Shoal noong Miyerkules, So nauna pa pala to. BFAR at PCG sa Baho de Masinloc at Escoda Shoal noong Miyerkules, December 4. Ayon sa crew ng BRP Datu Tamblot na may kuha ng Oo nga, video, December sumakit ang 2. mga mata nila sa laser na itinutok ng hindi pa natutukoy na barko noong nakarang Lunes, December 2. Ang isa pang BFR vessel na BRP Datu Matanam Taradapit nakuha na ng insidente gamit ang isang night vision camera. Makikita mo yung laser beam mo.
Hindi rin makita sa video kung anong klaseng barko ang nanutok ng laser. Sinisikap pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay sa insidente. Tapos hindi pa ma-detect kung anong barko yan kasi nagpatay sila ng identification nila. Nitong September 27, isang eroplano ng BFAR ang tinutukan din ng laser habang nasa himpapawid ng Hasa-Hasa Shoal. Grabe. Biruin mo 90 nautical miles lang yan mula sa Palawan. Ganun palang kalapit yun, ganun palang kalayo yun mga tol, 90 nautical miles mula sa Palawan mga tol. Meron ng mga barko ng China na nang hahagupit sa atin. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Pwede ka magbigay ng komento, pwede ka magbigay ng iyong saloobin. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.